So, camera is now working. I'm back. So, present ko lang po yung ating material last time so that we can relate to what we have discussed and continue where we've stopped. Okay? So, good morning everyone. I'll be checking the attendance about 7:10. Okay? So, we can allow others to join. So, tell me what particular part of my slide did I end up with our discussion. So class, we are discussing design and analysis of single-factor experiments, completely randomized design. And can you please tell me, did we start na talaga sa topic na yan? Tama ba yung recall ko na nagsimula naman tayo pero hindi pa lang tayo natapos? Yan, correct. So for today, we will have equality of the means and yung test of the equality of the variances. Kasi class, week 7 na po ngayon. So we have the next week na lang and this week to complete the coverage for our midterm examination. So, we have said that the purpose of this topic is to analyze problem with more than two, not necessarily samples, but with more than two groups. When we want to compare uh, information or data from several groups, which is more than two. Kasi class, kapag more than two, we are using test of equality of the means, I, z-test, and t-test. And for variances, equality of the variance, two variances, gumagamit po tayo ng f-test. So, paano naman kaya kapag ang kinukumpara mo ay more than two, say, section 1, section 2, section 3, group A, B, C, D, E. So, paano pag more than two yung group? So, we are using po one-factor analysis kasi class one factor, may isa lang na specific na factor na nakaka-affect doon sa pagkakaiba-iba ng data. And say for example, yung dinidiscuss natin last time, yung shelf height ba, nakaka-affect dun sa sales nung ARF dog food. So, ano ang levels na nagde-differentiate sa sales? Meron palang tatlong level yung shelf na factor. Yun pala yung pagiging nasa knee level, waist level, at saka eye level nung pagkaka-display. Dito naman sa table 13.1, meron tayong aggregate group number 1, 2, 3, 4, and 5 na pwedeng mag-affect. Pero, yung factor involved ay yung aggregate. May iba't iba palang type ng aggregate, 1 to 5. So, we have mentioned class na yung variation or yung differences between the data are due to to two things, two types. Number one is within each of the group. Within group 1, within the knee level. So, nag-iiba-iba yung data. At yung isa naman ay between the group. Between group 1, group 2, group 3, group 4, and group 5. And also between the data of knee level, waist level, and eye level. So, yun po ang dalawa nating sources ng ating variation. And we are saying po na kapag magte-test po tayo, ang ginagamit natin ay yung one-way ANOVA. Sa one-way ANOVA class, meron tayong statement na null hypothesis mean 1 is equal to mean 2 is equal to mean 3 up to mean sub k because k class is the number of our groups. Okay, k is the number of our groups. Also, okay, let's wait. Each one, at least two of the means are not equal. Okay lang yung at least two of the means or pwede nating sabihin, one of the group means are not equal to the other. So pag may isa na hindi equal sa iba, ibig sabihin hindi na sila equal sa isa't isa. So k here class, k is equal to the number of groups which should be greater than 2. Okay? So ito yung ating statement ng hypothesis.
have to remember Yij, which means each individual data is equal to the grand mean or overall mean plus E class, which is our residual or our, error or residual. Yan. So class, na-identify natin na kapag nag-name tayo ng data, so nagre-review tayo ng konti, ang pangalan nila, bawat isa ay Yij. So, si I yung group, si J yung number ng element dun sa group. So, ang pangalan ni 551 ay si Y11. Ang pangalan ni 573 ay si Y34. Ang pangalan ni 631 ay si Y52. Thumbs up? We're okay so far. 710. Okay tayo? Review lang muna ng konti. So class, ganun to tayo. Yun yung mga kailangan natin na elements para makasolve tayo. Meron tayong resolution of the total variability, yung ating total sum square, error sum of square, at yung treatment sum square. Yung treatment class is yung factor affecting our our data. Okay, so this is the long method class. Long method ng pag-solve. Ang formula ng SSA na to ay para sa lang to class, equal sample size. Hindi ako magkaroon ng recall class kung saan tayo natapos last time, pero alam ko, hindi pa tayo nakasolve and we're late. Kung ganun yung ating status. Tama. Nga. So class ito ay equal sample size lang. Ganito din naman ang itsura ng saan equal sample size, pero pero may konti lang difference dito sa bahagi ng SSA tsaka dun sa formula ng degrees of freedom. Okay? I-tell ko naman yun sa inyo. So meron tayong problem na sinusolve sa equal sample size. Merong ARF dog food, gustong malaman kung may difference sa sales. Meron tayong knee level, waist level. At 0.01 level of significance, they want us to determine if the factor shelf height is affecting the sales, average daily sales. And if yes, it is affecting, you have to identify on what particular position should we display ARF dog food. So what we did is solve for the values of the sum of square total, review. What you have to do, class, is to get y bar, that is mu of ij, which means that is the grand mean or overall mean. So overall mean, class, can be taken from y bar is equal to summation of all your y divided by your total n. Okay? And then, yung each Yij, yun ay each data. Okay? Each individual data. So you will see here that our average is equal to our y bar or equal to our mu sub I y or y bar ij. Total mean ng 24 data. So, nakuha natin siya ng 85.5. On a long method, what you have to do is subtract 77 each data minus the grand mean, which is 85.5. You take the square and you write the data. So, bakit po dalawa yung summation? Ang una, class, kukunin mo yung sum ng kada isang grupo. Okay? Class, kukunin mo yung summation dito. So, magkakaroon ka ng summation per group. So, meron siyang data, summation. At yung SST, class, yun ay equal sa summation ng mga summation. Itong tatlong ito, i-add mo,
meron ka ngayong double summation, yun ang magiging SST. Okay? Tapos, doon naman class sa SSA, sabi dyan, kukunin mo ito ay average per group. Average per group. Okay, so yung paano ko kukunin yung average per group? Ari po class yung Y I bar. Average per group. So kunin mong average ni level, ni waist, at ni eye level. Yan po yung mga values. Tapos kukunin din natin syempre, alam natin ito ay si overall average or si overall mean. Diba? Si mu mean. Mu sub ij. Ay, kakadiscuss lang natin. So, siya po yung 85.5. So, ang mangyayari class, itong 162, okay, ay galing sa n multiplied by yi bar, yung group niya yi bar, ay group 1 yon, minus si overall mean squared, tapos yun ang magiging sagot. Okay? Ganun din ang gagawin mo sa other parts. Okay? Sa other group. And tapos, kukunin mo yung summation nila, ang magiging sagot, yung ating value. Ma'am, bakit po yung n ay nasa labas? Pwede mo lang itong gamitin kung equal sample size na 8. Kunwari, ang mangyayari dito class ay 81 minus 85.5 square plus, so pwede din alternative, plus 90.875 minus 85.5 square plus 84.625 minus 85.5 square. Yan. Tapos, yung lahat-lahat na yun ay multiplyin mo sa 8. Gets po ba para sa SSA na long method? Okay? So, pwede pong i-multiply mo na yung n, kada isang grupo, or pwede mong i-add lahat, saka mo i-multiply dun sa n, which is 8, kasi equal naman yung sample size. Ana? Yan. IE 405. Let's continue. Review ulit ng sa SSE. Paano naman po yung sa SSE? Ang formula, double summation. Yij, each data. Okay, each data. Yi bar, mean, group mean. Yan, group mean. So, paano yon? Ang formula na rin, 77. Yan ay Yij. Saan kinuha? Doon sa original table. Kada isang data. Okay, so that is Yij. Say Yij, 77 minus 81. Yung 81 class ay, sige, ilalabel ko na ng correct na may pangalan. So, siya ay Y11 minus Y bar ng group 1 squared. Para yun dun sa column. Kung ito naman, ay di dapat Y31 minus Y bar ng group 3 squared. So class, kapag nakuha mo yon, kada isang square difference, kukunin mo naman yung summation. Ito class. Yan, summation, summation. Summation ng kada isang grupo. Tapos yung kada summation ng per group, class yun. Aring lahat na kukunan mo ng sum, ganun din sa ibang grupo, yung naging mga summation, isa-sum up mo. Yun ay equal sa SSE. Kaya nga class, ang sabi sa formula ay double summation. Yung unang summation natin, yun po yung summation na yon. Aring pangalawang summation na to, ay dito na yung SSE. Naunawaan po ba para sa SSE long method? Na-solve na natin yon, pakisend ng clap-clap. Yes, na-solve na po natin yan. Okay na? Nagre-review tayo.
ay medyo matagal na yung nangyari, pero bibilisan lang natin kasi medyo kakaunti yung time. Ano, tapos meron naman tayong short method na allowed tayo na ito ang gamitin sa exam kasi matagal gamitin yung long method. So, ito class ay galing lamang din sa maigsi. So, yi squared na yan ang una nating ginagawa. Ito yung summation. Okay, yan. Tapos summation yi, ari po ang summation yi, 2050 squared over 24. Ang sagot ay 688. I-review nyo kung tama ang sagot. Tapos alam ko na solve na natin to. Ang SSA naman, class, saan ang galing to? Yun ay kada isang summation. Yan, binabasa diba? Summation ng yi. Ari summation ng y1 squared, ari summation ng y2 squared. Yan, mali pala. Ulitin ko. Ari ay summation ng y1, group 1 squared. Ari na may summation ng group 2 squared. Ari naman ay summation ng group 3 squared. Kaya yan, nakikita nyo. 644 squared, 727 squared, 677 squared. Ma'am, pwede ka rin ari all over namin ng 8? Yes, kung equal sample size. Parang hindi na kayo divide ng divide sa 8. Pwede yun. Tapos minus, ari summation ng ating y, ij squared. Divided by n, ij, or n total. Okay, so yan po ang sagot. And then, class, pa-verify naman, nakikita nyo may conflict dito. Ariga ay 0.75 or 0.25. Pakisolve po ng SSA, please, for verification. So, as we are waiting doon sa verification ng answer doon sa SSA, ay magche-check po ako mabilis ng, ating attendance. At ayaw mag-open ng file. Pakisend po with a variable sa chat box ang sagot. Tapos mag-attendance lang ako para malaman ko kung sino yung prompt. Pero may extra attendance checking ako sa mga nag-participate lang. Okay, katulad ni Estioco. So, hindi. SSA lang muna, be. Kailangan ko lang ay SSA. Yan. Sinad na ni Aya pareho. So, ko-correct natin itong laman ng slide. Kasi hindi naman siya sobrang maling-mali, pero, class, na-typo ba? Mahirap din naman na, mahirap pag nagta-type, kinagka-corrupt, pag gumagawa po ng material. Ang SSA ay 0.25. Nung tinransfer ay na mali ang type. So, ari po ay 0.25. Ari ay 0.75 ko. Correct nyo po. I think naman nakarating na tayo sa part na yan last time. Pero, as a refresher, hindi natin palaging gagawin yun, ha? Yan. Tapos, nandito na tayo. Question. Nung last time ba ay nasolve na natin itong table na to? Sa recall ko ay natapos niyata natin ang equal sample size. Tama? Natapos natin. So, magpupunta tayo sa unequal, right? Gamitin nyo po yung yung chat box sa pag-communicate kasi yung mga symbols nyo, hindi ko din naman buong alam yung idea. Okay, pwede nyo sabihin, ma'am, natapos tayo sa equal, punta tayo sa unequal. Pero, okay lang yan, nagre-review lang tayo. Para dun sa mga hindi masyadong naintindihan last time. Natapos ba natin yung equal sample size? Going to unequal ba tayo? Talaga? Very good. Sige, mabilis na review. So, class, napuno na daw natin ito bago natin itong file. Correct lang natin yung laman ng data. Thank you naman po. Very good ang 05. Yung iba class na section, hindi pa nag-uumpisa sa umpisa. Kaya naman, malakas ang loob ko sa inyo na mag-review ng kaunti.
So, 8.25, nakuha natin yung mga sagot na yan. At tayo, class? Pangalan yan, nag-reject tayo, ibig sabihin yung shelf height. Pero, ay nakaka-affect. Pero, hintay. Bakit sobrang halos wala akong ma-recall? Promise, class. Hindi ko ma-recall yung pangyayari sa atin nung uling discussion. Ayaw magbukas ng grading sheet. Pati unequal. Sige, grading sheet. Sige, maya-maya na. At makakaabala. Pag ako ay... So, yan po yung nagsagot by Excel. Pwede natin, class, i-demo ito sa Excel. So, natapos sabi ninyo, nawain ko nga yung mismong sinabi. Natapos po, ma'am, hanggang, sabi? Natapos din ata, i-confirm nyo, natapos rin sa unequal. Yan. Sige, okay lang yan. Ay naman ay hindi nahuhuli, saktong-sakto sa plano. So, natapos din daw ito. Yan, natapos. At ang naging conclusion naman natin dito, class, kung sinasabi nyong nakatapos tayo ay nag-reject din naman. Ano po ang pinaka-concern natin? Hindi natin alam kung aling grupo ang naiiba sa kanila. So, sabi natin initially, ma'am, siguro dahil hindi equal yung sa mga shelf height na iyan, ay pwede nating sorry class at malikot. Yan, may hinahanap akong slide. Ari po yun. Pwede nating i-assume, class, para sa akin, gawa tayo ng assumption. Tingin ko, yung mean, class, ari assumption natin ha, pwede nyong isulat. Ang assumption natin, yung knee level, siguro pwede yung equal sa eye level. Pero, palagay ko, yung dalawang yon ay hindi equal sa mean ng waist level. Kasi class, parang mas mataas naman yung 90 kumpara sa kanilang dalawa. So, masasabi natin na ang waist ay mukhang hindi equal sa eye at hindi equal sa knee. Ari medyo equal, yung dalawa, pero class, ito ay parang hindi equal at ito ay parang hindi equal. Mag-send nga kayo ng heart shape kung kayo ay payag. Oo nga ma'am, parang ganun din yung analysis namin. At mag-thumbs down ka, ma'am, tingin ko nagkakamali ka. Which is okay naman lang kasi hindi naman ito final na solution. Kay heart shape lamang, thumbs down kapag di ka agree. So, tingnan po natin yung isa naman. Dun sa mga Esther, kasi sabi, 30 minutes lang yung inaalat ko para sa review. Kasi we have to relate to what we have discussed before. So, class, ari naman yung sa sa data ng unequal aromatic chloroalkane at ester. Siguro, class, kaya hindi ko maalala yung sa inyo, kung anong natapos natin, yung ibang group, tawag doon, nag-activity week ng IE. So, parang kayo lamang Monday ang nagkaroon ng klase at yung Friday, kung hindi ako nagkakamali. Yan, nalimot ko siya. Tapos nag-exam tayo. So, ito class, tingin ko, ay equal lang tong dalawa. Tingin ko lang ha, yung muse, sige, wag na nating labelan. So, assume lang natin, ito class ay parang equal. Pero parang itong dalawang to, parang hindi. At itong dalawang ito naman, ay parang hindi din. Okay? Pakisend ng ganitong icon kung parang, ma'am, kasama niyo ako dyan sa assumption niyong yan. Ganyan din ang aking naiisip. Pero ang tanong, paano po natin papatunayan? Paano natin papatunayan? So, class, pwede tayo mag-test. Isushow natin siya later. Okay? Later na yon yung ating Excel demo class. Dahil mabagal yung internet at napopost ako, minsan ako,
nakanganga, minsan kung saan ako can you allow me? Would you allow me to turn off my camera? Okay lang ba? Magbabagal ang internet, mukha akong mas pangit. Mas pangit. Hindi. Kidding aside. Ay, nagpo-post ay minsan, ay nakatulala, minsan ay nakanganga, yan. Minsan ay nakatingin sa isang side. Turn off muna ako. Yan. Nagbukas hanggang aking attendance sheet. Yun, nagbukas na. Mabilis ang checking ng attendance sheet po. Raise your hand. March 5. Aguila Alday Alfonso. Aguila Alday Alfonso. Wag munang magpuput down ha, hanggat di ako naglalagay ng bago. Tapos maging very keen kayo yan. Nalagyan ko na ng absent tuloy yung isa. Tapos nandiyan pala siya. So, keen attention para mabilis ang checking. Areglado at Chenza Barte. And once I call another set, paki-lower na ng hands ng iba. Okay, next set. Bitong Bognot Cantos. Bitong Bognot Cantos. Next, Castillo Katakis Coz. Castillo Katakis Coz. Okay, next set. Kunamay Dador del Espiritu. Dador, are you there? Okay, next. Digma. Dimaano, Dinglasan, Aya. Nandiyan naman si Aya. Actually, na-mark ko na si Aya kasi nagsisend siya. Pero Aya, hindi ka pa nagre-raise ng hand mo. Aya. Dinglasan Pauline and Daya Esguera. Bakit nawala si Aya? Nasagot na siya kanina eh. Istioco na nagsagot na din. Flores and Fonte. Masipag si Fonte. Yan. Mas madali ko matatandaan yung sinahanap po yan sa klase. Sino ga to mga person na to? Frogosa Fronda Garcia. And we'll have Gupit. Jawod. And how do I pronounce it? Huta. Tama ba ako? Pakitambos up naman ako, Mark Zaren. Kung I pronounce it to Huta or... Okay. Tapos Jawod, is that Hawod? Hawod thumbs up, Jawod, ay mali. Jawod thumbs up, Hawod thumbs down. Okay. Next. Should I pronounce it as J? Landicho Laraya Leyesa. So, kasi ma-maximize na natin ang ating meeting para kung sa next week, edi matapos tayo, review na lang kayo. Lindo, Lugmao, Makatangay. Okay. Yes, Aya. No. Nakita ka na, Aya. Nakasabay mo ining yung mga iba. Late lang yung dating na raise mo. Tsaka nakita kita nagre-reply, hindi kita ni-absentan. Okay? Sa class kasi nagre-record ako ng attendance also by participation. Hindi dahil nag-check na ako ngayon, ayun na siya. Pwedeng nag-raise ka ng hand, tapos natulog na ulit. Okay? Marquez Matibag Mendoza. So, by participation po tayo, class. Tingnan mo na ha. Yan. And last set, Mercado, Mihumulta, and Umali. May napadagdag sa atin na Umali, no?
Kasi dati parang natapos na kayo remulta yung attendance. Okay. Mamaya tayo mag-Excel demo. O-continue natin yung ating pinag-uusapan. So sabi nyo, yes ma'am, natapos po tayo dyan. Good. So ngayon class, na tayo pala'y natapos dyan, tapos na sa equality of the means, magsisimula tayo ng bagong material, which is yung lecture 4 natin, same problems, pero not equality of the means, but equality of the variances. So, class, sasabay-sabayin na natin siya sa Excel demo. Ano? So, kung natapos tayo sa equality of the means, still on completely randomized design, CRB design, ano nga ma'am yung completely randomized? Yung experimentation is you are doing it on a random manner, not on a chronological order to eliminate biases on the data. So class, the introduction is the same. We're doing the analysis of single factor experiment, that is K is greater than two groups with only one factor but several levels affecting the differences between the data. But we would like to check if equal yung variances. Ma'am, paano nga pala po tayo nagtetest ng variance doon sa dati? Pag one sample variance or standard deviation, ang formula natin ay yung chi-square na equal sa, sana nare-recall ko pa, n minus 1 s square over sigma square. Kung baliktad, pagpasensyahan nyo na. Ha? Baka nakalimutan ko. Pag 2 sample naman, plus 2 sample na variance or standard deviation, ang formula natin ay F, which is S1 squared over S2 squared. Note, S1 squared is always the higher variance. Higher variance. Ano, ma'am, paano kung yung S1 ko mas mababa, yung group 1 ko ay mas mababa sa group 2 na variance, ay di yung babalik pa din? Ano, laging mas mataas, yung S1 ay yung grupo na may higher na variance. Naintindihan niyo po ba, class? Yan ang formula. O, pinilit nating makarating dyan, kung hindi man sa virtual na lecture or sa face-to-face, dahil kapos na tayo noon, ay nag-send naman po ako sa inyo ng video recording. Ano? So, gusto nating gawin dito, class, is to analyze problems involving more than 2 samples, perform test of equality of variances including equal and unequal sample size, one-factor experiment with several levels, at meron po tayong dalawa na gagamitin. Yung tinatawag nating Bartlett's test at yung Cochrane's test. Okay? So, ito is yung same problem natin. Okay? Ng ARF dog food na may average daily sales. So, class, pwede natin gamitin na pang measure ng difference yung both means and variance. So, halimbawa, class, meron akong dalawang grupo. Halimbawa, Group A, mean ng A ay equal sa 85. Ang mean ng B ay equal sa 82. So, pag dinignan, alin po ang pipiliin nating ito bang dalawang to ay equal or hindi? Posibleng hindi sila equal. Pwedeng mas mataas si Group A kaysa kay Group B. Pero class, madidetermine mo din yan sa variance. Kasi, paano class or standard deviation? Standard deviation na lang gamitin natin, mas madaling gawin. Standard deviation is square root of the variance. Paano class kung ang standard deviation ng A ay 5? At ang standard deviation ni B ay 1. Statistically speaking, kung ito ay ika-quantify natin as if we are saying that this is 82 plus minus 1. Parang ganun class nung datingan yan. So parang magiging in a sense not exactly but in a sense.
So that will be 81 to 83. Ari naman class na ito, dahil siya ay 5, magiging parang 80 to to 90. Masyadong varied ito. Ito naman, masyado namang concise. So, most likely, pag tines mo yung 85 at 82, kung equal ba silang dalawa, ang kakalabasan niyan class ay statistically equal sila. Bakit? Itong range na to ay nagfo-fall sa loob ng range na yon. Pakisend ng clap-clap kung naiintindihan niyo ako na ganun pala yon, may effect pala yung standard deviation or variance. Yes, class. Ganun in a sense. Kaya, hindi ka titingin sa isang value. Laging, kumbaga ay hand on hand. Si variance as si standard deviation. Okay? So, in a sense, ganun. I-erasin ko na po siya. So, sana class, i-note nyo yon. Pwede nyo ilagay dyan sa inyong notes para pag nag interpret ka ng data, you have to know that. Napakahalaga sa atin nun. Wala na, magtatrabaho ka na. Ito kayo equal. Ito yung ranges according to standard deviation. Siya, equal sila. Siya, hindi sila statistically equal. Ganun po yun. We do an assumption or an estimate based on the mean and variance most of the time. So class, on the test of the variance, may dalawa tayong method. Ang una ay si Bartlett test. Okay? So sa Bartlett test class, ginagamit siya dalawang way. Pwedeng equal, so class pwede siya sa equal or unequal. Sample size. Unequal sample size. So lakihan natin ng konti yung pen. Yan. So class, ito yung statement. Pwedeng naka-terms, naka-word, the variances, parang word to word pa, statement to statement. The variances are all equal. Tapos tuwangan mo ng null hypothesis na yan. Or, pwede naman yung H1 ay in terms of expression. Pwede mong sabihin na variance 1 is not equal to variance 2, is not equal to variance 3, and is not equal to other variances up to K group. Pwede mong pagsamahin itong dalawang to at itong dalawang to. Word to word, formula to formula. Thumbs up na gets nyo. Pwedeng combination ng formula and words statement and statement, formula and formula. Okay? So, you can have choices to declare your hypothesis. So, ito class, ay pwede kong in-state na variance ng knee level ay not equal sa variances ng waist level na hindi equal sa variance ng eye level. Alam niyo kung bakit class siya ginagawang word? Kasi, kapag ginawa mo yung statement na not equal, paano kung equal yung variance ng ni, yung pala'y equal sa I? Paano kung yung variance ni ay equal sa I? Nakastate dyan ay not equal kung gagamitin ko yung formula. Kaya, it is preferred to have the worded statement para maiwasan na in-state mo na ganito siya sa equation, doon sa hypothesis, pero in the end, nag-equal pala sila. Thumbs up kung gets nyo. Mas preferred na naka-word para ma-avoid yung conflict na sa end pala, hindi, ay equal pala yung dalawa sa variance at yung hindi lang sila equal sa ibang grupo. D-word na lang. Now, what you have to do to perform the Bartlett's test is to compute the variances. And I think naman na-compute natin siya. Di ba, class? Meron tayong data ng variances. Ginawa natin last time. Could you send a thumbs up? Do you agree? Yes. Para hindi na tayo mag-compute ngayon, kaya pinalahat ko na yon. So, check natin. Ito nga ba ang mga values? Can you please confirm? Tapos kukunin natin, class, yung summation. Okay, summation ng variance. So, check nyo muna yung data, tapos isend nyo sa chat box yung summation ng square. Summation ng lahat ng variances. Okay?
send po sa chat box ang summation ng variances. Gagawin natin yon to confirm na tama yung ating nakalagay sa board. Yan. Okay, ito ilalagay. Yan. So, upon sending na tama yung inyong summation, kino-confirm niyo na rin na tama yung mga value ng standard deviation at ng variance na nakalagay sa screen. Okay, dun sa ating material. Okay, send na po natin ang value, summation square. Ano na lang class? Ano ba yun? Sum S square. Yan. Yan na po ang variable na gamitin nyo. Okay, send po agad. 41.5. So, upon sending S square, kino-confirm nyo na yung lahat ng value na nakasulat sa screen ay tama? Thumbs up po. Tama ang mga S at S square natin base sa last computation. Okay. So, dahil kinonfirm nyo na tama yon, class, so meron tayo ngayong tinatawag na pooled estimate variance. Pooled estimate variance. Okay? So, yung pooled estimate variance po is combination ng sample variances. Parang overall variance. So, class, yung overall variance ay SP square, which is equal to 1 over n minus k, summation ng n minus 1 si square. So, class, ari ay lagyan nyo ng parenthesis. Ganyanan nyo. Yan. Lagyan nyo ng ganyan sa inyong material, ha? Para hindi kayo malitang. Yan. Pwede ding wala, pero mas magandang meron. So, kung isa-substitute natin yon, ito po yung formula, nakasulat. I-rewrite ko po, SP square is equal to 1 over n minus k. Okay, n minus k. Tamo na po at nagdikit. Ating burahin. N minus k summation ng ni minus 1 multiplied by si squared close. Yan. Tingnan natin yung substitution. 1 over n plus, ang total n natin ay 24. Pwede naman palitan mo ng lowercase n yun, okay lang. So, 1 over, so lagay natin, ang n natin ay, or equal to n, ay equal sa 3. 3, ano class yun? Ay, hindi pala, 24 pala. Ibang iniisip ko class, k, ang gusto kong sulatin. At ang k natin ay 3 groups. Array 24 data. Okay? So, that will be 1 over 24 minus 3. Tapos, kada isa ay imumultiply mo sa n minus 1. Meron siyang shortcut class. If equal sample size. If equal sample size class, pwede mong gawin na SP squared is equal to 1 over n minus k. Pwedeng lowercase po yun. Depende kung ang population, ang iyong data ay sample or uppercase n kung total siya. Ano? Tapos, ilalabas na natin class yung n minus 1 kung equal lang siya. N minus 1 summation ng SI square. Yan. Pwede class yan. I-try po natin ha, later. So, gawin muna natin yung original na formula na i-present. So, 1 over 24 minus 3, ilan ng n ng group 1? 8, class. Ari NI, SI, yan. 8 minus 1, tapos,
variance niya 13.1429 plus 8 din ang group 2 minus 1 multiplied yung variance ng group 2 6.9821 plus variance ng data ng group 3 8 minus 1 variance ng group 3 21.125. Okay? Tapos or ariklas yun. Or pwede pong ito yun. Inilabas yung 8 minus 1 kasi yung ng n minus 1 kasi equal sample size siya. Gets nyo? Class? So, maalin diyan equation 1 or equation 2 ay tama, pakisend ng SP square sa chat box. Send SP square sa chat box. So class, we are encouraging your full participation. Kahit nasa online ka, i-grab mo na ikaw ay nagsosolve. You are helping yourself on that manner. So, ngayong nakuha na natin yung SP square, pwede na po tayo na gumawa ng ating ANOVA table. Ang gagawin ay, hindi pala class, mayroon pala akong gustong sabihin, kaya pala rin nadidinig. Nagawa na pala natin yung ANOVA table. Po? Punta na natin yung ANOVA table natin nung nakaraan. Diba class, ito yon. Pansinin ninyo, yung value ng ito. Diga class, ang tawag diyan ay S square. Diga? MSE. Ang MSE natin ay laging S square. Pag tiningnan mo dun sa formula list, nasan yun? Yun in class. S1 square and that is S square. So, yun pala na SP square ay siya rin yung MSE. Gets nyo ba? Tapos, ari pala ay pooled variance din. Clap kung naintindihan nyo yung sineshare ko na may relation yung ANOVA natin doon sa sinosolve nating SP square ngayon. Ano nangyari? How this is SP square na equal din sa S square. Na equal din sa MSE. Okay tayo, class? You can follow? Yes, thumbs up. Hindi ko nakita kung nag-send kayo. Nag-confirm na naintindihan. So, ang question, ma'am, ay pwede ga pong hindi na kami mag-solve ng SP square ng pooled variance kung meron na kaming ANOVA table. Pag sa exam ay magsosolve kami ng Bartlett's test or kung ano man test na mag-i-involve na gagamitin yung value na yon, pwede naman kung tiyak kayo na tama yung sagot nyo doon sa ANOVA table. Pero class, I will recommend na isolve nyo pa rin yung SP square. Anong dahilan? Kasi kapag sinolve mo po yung pooled variance na yan, mas magagaranti mo na tama ang iyong ANOVA. Tama. Diba class? You agree? Ang double check mo yan na tama ang iyong ANOVA table. Kaya, huwag ka na lang mag-shortcut. Okay, anyway, nakuha na natin yung SP square. Kailangan bang ilagay dyan yung ANOVA table? Hindi. Nisi-share ko lang sa inyo na yung S square doon sa ANOVA table ay siya rin nating pooled variance. Now, step number 3. So, nung step number 1 pala class, hypothesis testing ito. Step number 1. Step number 2. Yeah. Ay muna. Step number 2. I-declare mo yung iyong alpha. Tingin ko naman 0.05 class ang ginamit dito. Okay? And then, we have step number, dito ko na lang pala class lalagayin, you have step number 1 here,
Step number 2, alpha is equal to 0.05. Step number 3, our decision criteria or critical region of rejection, reject the null hypothesis at alpha level of significance if for equal sample size, B is lesser than B sub k alpha n. Therefore, kung isusulat natin dun sa ano nga daw yun? B sub k, B sub k alpha n. Dito na, bago pa ako tuluyang malito. Class. So, for our example problem, ang ating critical region ay reject the null or decision criteria na null hypothesis if our B solution, B comp or B stat is lesser than B of K. K is the number of group. We're dealing with 3 groups. Alpha, point zero, 0.01 pala class. Ang ginamit natin doon sa problem natin. Kahit balikan nyo din eh. Ginawa natin ay sa problem, balikan po natin yung problem ay 0.01. Okay? Yun. 0.01, semicolon, how many n? And since n is equal, meron po tayong 8. Naka-crop na dito yung table, table 8.10 kay Walpole. Pari po si Walpole. Yan. Ay nagagawa ng keto correction kagabi. At ako display ng yung papel. Class, di ba, we are given 2 weeks. Dahil kasi dyan naman din 2 weeks. Kasi pagbalik nyo ng face-to-face, kailangan na namin masoli yung papel. Ano nga yung ating hinahanap? B3.018. 0.018. Kaya lang class, Bartlett's table yon. Table 8.10. Layo na pala. 8.10 lang. 8.9, 8.10. So, yung copy binigay ay ready na. Ano? Yan. So, tayo ay N, class, ang N. Meron tayo P. Tapos, 0, 1. Ang ating alpha. N, class. Ay, hindi pala. Mali ako. Hindi ako class. Ang K na doon, ang N ay baba. Yun. So, meron tayong 3 groups at sample size na 8. So, ang sagot natin ay intersection 0.6282. Last 0.6282 thumbs up. Naintindihan mo ang sa Bartlett's critical values table 8.10. Balik tayo. So, alin po yun? At highlighting. That will be 0, 1, K is 3, N is 8.6282. So, we may write now with B 3.018 equals 0.6282. Okay? Step 4 na tayo. Okay? Step 4. Sige, hintayin natin. Nag-copy na. Ang mga student. Copy na. So, nakasulat naman yan sa ating material. Nakita niyo rin yun. Kaya double nating presentation. Step number 4. Ating hypothesis testing. Kung nasulat kayo sa inyo, pwede sa backpage, in order. Ito daw formula. Okay, ito. Masasubstitute. B, the Bartlett's value, hindi slope, ay equal sa variance 13.1429 raised to n minus 1. 8 minus 1. Tapos
Papalitan nyo po ito. Paki-correct class. Paki-correct. Di po R plus. Alisin. Okay, so nangyayari po ay multiply. Nakakuha nyo po na multiply po, hindi plus. This is a formula ay naka-multiply. Thumbs up, napalitan mo po. Okay, nag-click na ang formula. Sige, tutuloy natin. Tapos, yung next group na variance, 821, kahit i-erase mo siya sa n minus 1, 8 minus 1. Multiply ulit. Variance ng group 3, 21.125. I-erase sa n minus 1. Overall na bakit? Raise to 1 over 24 data minus 3 groups. All over SP squared natin full variance, which is 13.75. And we now have the value of the B. You have to send if this is correct. Kasi class, nakita niyo naka-plus. Baka mali lang ako ng equation, ng symbol doon, pero i-check ito ba yung B. Pag hindi ito, papalitan po natin. Okay, solve and then send the value of our Bartlett. Gerald, thank you. Ngayon ko lang na-notice na yung sinabi mo, naisip ko naman din siya kagad, but very good. Ang maganda dun, Gerald, and everyone, kapag may namali ako, ang gagawin nyo ay magre-raise hand kayo para nakokol ang aking attention. So, akyat lang ako dun sa taas, napalitan ko yung isa, pero hindi ko napalitan yung one more value. Okay, so this is 0.0, nangyari. Yan. Pasensya na po. Yan, 0.01. Yan. Okay, we are waiting for the Bartlett's values ating chat box. Clear. Mali lang yung aking pagkalagay ng plus pero tama naman ang aking solution. Thumbs up, everyone confirms. Class 2, nakakaantok gumawa minsan ng material. Kaya pagpapasensya nyo na ang tipo ng guro, ha? Yan. So, 0.9068. So, meron tayong step 4. Okay na siya. Kung nagka-copy naman kayo, class, ay di, alam nyo na, bibilisan ng count, baka maiwan. Pero hindi naman tayo, lang ako, slide, very lamang na tempo. Kaya class, tayo ay pinrovide na ng ganitong material para may backup na. Ay, po agad makopya. Yan. So class, nilagay natin dyan para yung ating step 1. Ulit, step 2, may alpha na 0,1. Step 3, and position variable. Step 4, nag-compute tayo. Siyempre, class, ipapakita mo yung iyong solution. Ari na lang ay naka-shortcut. Nandito na yung naging sagot. Tapos, ay gagawa ng decision. Okay, decision are. Since 1968, ang automatic value ay 0.6282 plus ay greater. Ibig sabihin, dapat ay less than para ma-reject. Ay greater siya. Di ang mangyayari ay accept. At ang step 6, yung iyong conclusion. So, ang conclusion natin ay the variances of each level of the shelf are equal. Tapos dun sa problem number 1 natin, class, sa problem number 1, nagkaroon tayo na equal means but equal variances.
maganda na resulta. Bakit? Equal variances. Bakit? Madali kang maggawa ng desisyon. Dahil equal yung variance nila, alam mo na yung mean na may mataas na value ang magiging different dun sa iba. Anyway, send me a clap-clap kung naunawaan nyo ang Bartlett's test equal variances. Now, do you have any question? Raise hand kung meron kang tanong. Ibig sabihin, naunawaan ng lahat. Hindi bawal magtanong, walang mahihiyang magtatanong. Ngayon, meron tayo na isa pang test, pero pamaya na yan. Doon muna tayo sa isa pang Bartlett. Last, yam. Paano ka? Sige, Bartlett muna. So class, si Bartlett, sabi natin, ay pwede sa unequal. Bartlett's ulit ito. Bartlett's test. Yan. Pwede siya sa unequal sample size. Ay di ang gagamitin natin ulit ay yung data natin sa problem number 2 na meron tayong alpha na ginamit na 0.05. So kakailanganin ulit natin yung kanyang variances. Napalagay ko naman ay sinob din natin last time. Ang kailangan na lang nating gawin ay kunin yung summation. Tama ga? Sige. Kung paki-thumbs up kung kinuha natin ang S at S square nung nakaraan at pagkatapos nun ay isend na sa chat box ang value ng summation ng variance. Sum S square. Class, question ako yung nagpe-prepare ng material. Baka mag-prepare ako ng material sa exam week kung kakayanin. Or sa sunod na week. Would you like to have ulit a copy yung ganyang klaseng material na may space na, okay, i-raise hand natin para mahanap natin yung consensus. Kasi syempre yung iba, ayaw namin ma'am kasi ang mahal. Class, respeto yun sa inyo. Yung iba'y kakaunti ang baon, kakaunti yung pera. Ay, minsan nagre-rely sila sa kanilang module. Pero, tingin nga, kapag po, 27 ang nagsabi, yan, nadadagdagan pa. So, ang gagawin natin, class, ay tatanungin ko ulit kayo kung magpapakopy tayo na i-distribute na lang dito during the time na kailangan. So, that will be on week 9. Sa midterm weeks po yun. Bakit? Kasi class, sa week 10, online tayo. Magsisimula na tayo ng discussion. So, dapat sa midterms week ay may baon na kayong panibagong copy. Tama? So, majority naman, 36. Baka lang yung iba hindi pa naka-raise ng hand. Pero iba-validate natin. Class, walang problema kung ayaw nyo po nang magpakopya at kayo ang gagawa ng paraan na may copy kayo. Di atin pa din namang i-upload yung material. Iniiwasan din natin, class, talaga na ang bata ay walang physical na kopya. Yun ay nagiging contributor na siya ay lalong hindi natuto. So sige, gagawan ko ng paraan. Yung mga material ko kasi class, usual ay blanco. Di gagawa tayo ng paraan na may solution na. Okay? Anyway, yun naman ay naitanong ko lamang habang iniintay natin ang sagot. So, pwede na po nating sagutin yan. Point 23 22. So, ganun po ulit ang ating gagawin. Maglalagay tayo ng nasan yung step?
Dito ko class ilalagay yung completing step. Babalikan na lang natin yung mga slide. Step number 1, declare your hypothesis. Okay? The variance of the aromatic chloroalkane ester group are equal, otherwise they are not equal. Or pwede mo class i-drop ito. The variances are not 1. Pwede yun. Pwede tanggalin mo yung all. Pero okay lang. Step number 2, natin class alpha equal to 0.05. Critical value natin, step number 3. For sure naman class, nandiyan yan somewhere else. Pero dito ko na lang isulat yung ating reject our null hypothesis if our B ano? B is lesser than B of ano ngayon? B sub K alpha colon N. Addition yun B less than B of 3 groups 0.05 alpha comma ay semicolon N which is different. Class different. Yan ang magiging problema. Okay? And I. So, palitan lang natin to class. Oops. So, dahil hindi nga natin magagamit, magiging bagong idea ng critical region. Hindi kakasya, kaya binuro ko doon. Okay. So, bago tayo totally mag-solve ng ating B value, kailangan muna natin gawin yung step 2. Yan. Hanap natin yung step 3. So, class, ito ang step 3 natin. The decision criteria is to have to reject the null hypothesis for an equal sample size. Ito po ang kanyang formula na yan, ang kanyang expansion. I-solve muna po natin. So that will be B of 3 groups, alpha 0.05, semicolon N1. Ano kadami class ang group 1? Babalikan. Balikan natin. Pakisend sa chat box, back and forth. N1 equals, N2 equals, N3 equals. Tigiin nyo sa chat box na. Okay? N1 equals, comma, hanggang sa other value. Lalahatin na. Yun, kay Laika. 9, 8, 15. Thank you, Laika. Thank you, everyone. 9, 8, 15, close. Approximately equal to N1. N1 is 9, B of 3.05 semicolon 9 plus it B3 0.05 8 plus 15 B3 0.5 semicolon 15. Thumbs up na sundan ang substitution bago hanapin sa table. May tanong ay mag-raise ng hand. Lower your hands everyone para ma-accommodate natin yung mga mag-raisean for questions. Huwag mahihiyang magtanong. Generic lang. Okay? Okay na? Walang questions sa substitution? Naka-raisean pa yung iba? Yes, Claire, Krisha, and others? Ba tayo? Fronda and Umali, question? As na. Okay. Substitution na tayo. Therefore, E of 3.05 9, 8, 15, approximately equal to, shade sa isa. 9. Nasa yung 9. N. Wala kasi dito yung N na 9. Ay, meron pala.
3, 9.7686. Next, 3 ulit. Lagi namang nasa 3. Tapos 0.5, 8. 3, 8. And last one, 15, 3. Kinuha na natin lahat class para substitution na lang. So, para sa 9, 9 multiplied by 0.7686 plus 8 multiplied by 0.7387 plus 15 multiplied by 0.8632. Di gawin nyo po yon, tapos send nyo yung variable na sinusulat ko ngayon. P3, open parenthesis 0.05, 9,8,15 equals the value sa chat box. Heart, excuse me. Heart shape everyone. Kung naintindihan po, at raise hand kung may tanong. Okay? Tatanong. O, 0.8055. Meron na ngayon tayong critical value na gagamitin natin to compare dun sa ating magiging sagot. Okay. So, sagutan na po natin. Step number 4. Balik tayo dun sa other slides. So, class, meron po bang solution, ma'am? Yan naman, class. Ano? Meron namang solution dyan. Kung hindi nyo nasulat, kung sakali lang. Okay, next will be step number, ano na tayo? 4.0674. Pasensya naman, class, kung sakaling na-redundant ako ng slide, ha? Hindi ko po sinasadya yun. Step number 4 na tayo, okay? Compute or be stat or be computed. Okay? So, to solve, meron tayong formula. Nakatulad pa rin ng dati. Ano ka po yung formula na yun? B is equal to S1 squared raised to n minus 1. Palitan ulit, class, palitan. Ari po yung multiply, tayo multiplied by S2 square n minus 1, 2 pala, n minus 2, up to sk square raised to n minus, mali ako,
Ay muna class, mali ako. That ay n-1 nga. n-1. Okay, close. 1 over n minus k divided by sp squared. Adi po, substitute. Variance 1, 0.0268 raised to n minus 1, which is 9 minus 1, multiplied. Variance, point. Bakit na mali? Class, ano ga, Ari? Mali ga? Ari dapat ay 0.16. 0.1608. I-change yun na lang kung nagkamali ako. Iba tari din. Lagot. Pa-verify naman, class. Wala pa pala tayong SP square. Wait lang. Wait lang po, mga bebe. Balik ako sa from the start. Pinresent natin yan. Tapos ito yung, sorry po. Ito yung naging sagot. Kailangan natin kumuha ngayon ng SP plus SP. Ito. Kaya lang ay mali dito. So class, ang SP square ay isolve muna natin dahil wala pa tayo noon. Ang formula ng SP square ay equal sa part ng solution ng class yan, step number 4. 1 over n minus k multiplied by n minus 1 or n1 minus 1 ay muna. Papalitan na lang natin. Summation ng ni minus 1 multiplied by si squared. Yan. Ganyan po. Sorry, ay 1 over 32 lahat yung data minus 3 groups, 9 minus 1 multiplied by 0.0283. Bakit ganyan? Ari class, 0.0283. So, mali ba ito? Dapat ay 0.0283. Pa-check naman po. Sorry, 0.1608. At 0.0431. Bakit nagkagayon? Class, nakakahabol ga kayo dun sa mga pinapalitan nating value? Kasi kinonfirm nyo naman kanina na yung laman ng table ay tama. Ay, baka tulog na ako nung tinatype ko yan. Pasensyahan nyo na po. Kasi pag pagod na namamali na ang tingin, i-solve na po natin ayon sa corrected na value. O baka mali lang sa pagtatype, pero usually class, yung ginagawa ko po diyan ay naka-excel naman ang pagmumultiply. Kaya posibleng tama pa rin ang sagot ko kahit mali yung napatype. Okay na? So, tama pa rin yung value. Papalitan lang natin class as written. Aba? Tayo muna ha. 0.0283. Ayan, correct na. Tapos, mapapansin natin, ito din yung ating square. Doon sa ANOVA table na kinreate natin sa last discussion. Hanapin nga natin kung equal nga talaga sila. Nasaan na yung ANOVA?
Nakababa, Sa sir? 414 na. Ay, Sa paano? 414 po ako. Opo, kahit sobrang dami ng electric fan doon. Ay, napakabalas. Yun, class. Ano pa? Yan, tama naman siya. Siya yung S square, SP square din natin. Pooled estimate variance. Okay, heart shape ulit tayo. Naintindihan po natin ang pagkuha ng SP square. Pagpasensya na po dun sa mumunting mga typo, pero tama naman yung final answer. Ano? So you have to always see. Kaya nga, meron din tayong ginagawang discussion. Ano? Yan. Tapos, ay di ari class ay i-correct na lang natin. Ano? Ari ay, ang sagot, point 0283, 0.0283, at ari ay 0.1608. Okay, next. Nandito na ngayon tayo sa computation ng ating DComp. Ano, meron na tayong SP square. Clear na. So, papalitan ulit natin yung mga values dito na namali ang lagay. Ay, iba-white ko na lang siya. So, change yun na po and solve. Meron naman po tayong nakalagay na formula. Okay? Sige po, habang pinapalitan ko ay do your own thing. Mag-solve na po kayo. Substitute sa ating formula. Yan po, nasa baba. Okay? So, yun ay 0.0283, 02, erase. Hindi ko pala pwedeng erase. Pag in-erase ko, mawawala lahat ng kulay white. Multiplied by 0.1608. Yan. At kung meron na po kayong answer, send nyo lang po sa ating chat box. Ano po ang B? Yun, nag-send na pala, no? Nagkusa na. Very good. 0.7824. So, ito po yun. Okay, send natin ang ganitong icon. Ay na, naintindihan ko na po ang pag-solve ng B, computer. Tapos na tayo sa step number 4. Ano, so pwede tayo mag-proceed sa ating comparison leading to a decision. Okay, hanapin natin yon. Hop. Ano nga na-send natin na value? Yun, class. 0.8055 na solve natin at tama naman siya dito. Okay? So, pwede na tayo sa step number 5. Okay? Step number 5, on that manner, class, ha? Inyong labelan dyan, decision making. So, syempre, Bartlett's test yan. Kapag Bartlett's test, class, dapat yung computed ay lesser doon sa critical value para ma-reject yung null. So, we have here 0.7824 na computed at lesser siya dun sa 0.8055 na critical value. Kaya, we reject the null hypothesis. And syempre, you have to make an interpretation which is our conclusion. The variances of the absorption rates, nag-uusap, yung unang problem may average daily sales ng dog food, ARF dog food, ari naman class, ay absorption rates ng different solvents. So the variances of the absorption rates of the different solvents are not equal. Ang tanong, alin po ang hindi equal sa kanila in terms of the variance? Well, no. Okay? We will know. But not now. I mean to say, not this time. Pamaya pa. Okay, naintindihan niyo po ba?
Class? Raise hand po ang may tanong. So, nakatapos na tayo ng testing ng variance ni Bartlett equal at unequal sample size. O may isa pa. Sino po yung isa na ipapakilala nyo sa amin? Si Lolo Cocoran. Cocorunch. Sabi ng ibang estudyante, Coco Crunch? Di po. Si Cocorunch test. Ang ating letter B. Si A, si Bartlett, si B ay sa Cocorunch. So, si Cocorunch test class ay test of equality of variances. But for equal, for equal sample size only. Hindi pwede sa unequal. Si Cochran ay loyal sa equal lang. Ito ang isa sa pinakamadali class. Isa sa pinakamadali. Yung formula ni Cochran, we can have uppercase G or sometimes maliit na G dahil nagmumukhang 9. So, ginagamit natin yung ibang way ng writing letter G. Yan, parang pusa. Okay, G is equal to, or Cochran's value computed, is equal to the largest among the variances divided by the summation of the variances. Kukuha na lang dun sa table ng mga value na create natin yan. At para sa decision criteria natin, our critical rule, reject the null hypothesis if the Cochran's computed or statistic is greater than critical value, which is G alpha K semicolon N. Ano? So, kung si Bartlett ay less than, si Cochran ay opposite. Greater than naman. Atin pong gagawin. So, ano muna tayo? Pangalan na yan. Magkokokran na. Step number 1, may kokran. So, ito class ay dun lang sa equal sample size. Ay di dun sa shelf height. Sabi natin, equal ang variances ni shelf height according to Bartlett. Tingnan natin kung pareho ang sasabihin ni Cochran. Step number 1. Magha-hypothesis tayo. Okay? Dito na lang sa space na to. H0 and H1. Okay? Variance ng knee level ay equal sa variance ng eye level na equal sa variance ni waist level. Ma'am, nagbaliktad. Oo nga, hayaan nyo na. Ay, hindi na. Baka ako pang mag-cause ng kaguluhan. Ito na po. In-erase ko na. W at saka E. May L, may L. Ayan. And the variances are not equal. The variances are not all equal. Okay, number 2, alpha, 0.01. Okay? Number 3, reject critical region or decision criteria, DC. Reject null hypothesis if your B is lesser than, hindi pala B, G. Pwede na natin class ipalit ng diretsyo dito. If G is greater than, ulit. If G is alpha 0.01, K 3 groups, N na equal 8. In which, from the table, G, Cochran, critical value of 3, 8 is equal to, semicolon pala yun. Class critical value ng Cochran, tingin tayo kay Walpole para sa libro. Yan, appendix, 0.01 plus
Gumana na ga? Op. Class ayaw. Ayaw. Anyway, ayaw mag-shade mga anak ko. 0.01, yun, nandiyan na. Nagana na sana. Yan. Tapos, K 3 groups. 3 groups. Tapos, tingnan natin. Class N dito ha, N. Baliktad. Class, baliktad. Careful. Ulit. Ang N natin ay 8. Ari po ang 8. Class, nagluloko ang ano ko. Arrange sa table. Ang N ay 8. Ang K ay 3. So, yun ay 0.7335. Okay na ba? 0.7335 class? Ayan. Tapos, din eh. So, sana ay hindi, plus medyo nag-e-error ng kaunti ang aking, yan. So, 0.05, N is 8, titingnan nyo class yung direction ng label. K is 3, and the intersection is 0.7375. Okay, so we write 0.7335 rather. Yan. Tapos, step number 4, yung ating computation, our G or lowercase g, okay lang din yun, class. Cochrane value is equal to the largest. The largest is 21.125 divided by 41.25. Pakisan po ang value. Lowercase g na lang. Maalin? Or 51.1. Ano? Yan. Okay, meron na tayong solution. Step number 5. Kataga. Compare. 6. 0.7. Hindi pala. Since 0.5121 is lesser class, diba? Of 0.7335. Ay anong rule? Dapat ay greater to reject. Since lesser, ang kailangan natin ay i-accept yung null hypothesis. Ay, of course, step 6, class. Step 6, ay di at 0.05, level of 0.01 level of significance, gusto niyong habaan, class, tingnan natin ang step 6 din eh. Yeah. Step 6, at 0.01 alpha, at alpha 0.01, the variances of the sales, average daily sales on each level of the shelves are equal. Ayan, nalaang ang inyong isusulat. Okay, let's celebrate kung naintindihan. Thumbs down, ma'am. Gulong-gulo ako. I-raise mo ang hand mo, sasagutin ko ang question. Open tayo sa question and answer. Okay, walang tanong.
Yan. Ba, nakatapos na tayo. Kalakas mahaba pa iyan. May module, ano pa tayo? Module 5. Pero sa usapin natin ng equal variances, we are done. Pero, tapos na ba ma'am ang klase? Hindi pa. So, ma-maximize lang natin pag natapos natin ang Excel demo, nung sa means, ay di tayo ay dismiss na muna. So, kung 30 minutes ang mailalaan ko para doon, hindi magdi-dismiss tayo early. Kaya love na love ko ang 05A. Bakit? Ang sarap bang magklase sa inyo, yung kahit face-to-face, kayo ay very cooperative, nakaka-target tayo. Bukod sa, hindi naman nakakancel yung ating klase, pero hindi. Nakakatawa talaga. Ano, I commend. Oh, clap, clap everyone. Ang galing ng 05. Sana ay lagi kayong ganyan, no? Kota. Kota na kota. Okay, sige class. Ang gagawin natin ngayon ay magkakaroon tayo ng Excel demonstration. So, sige, bibigyan ko ng 10 minutes break. Sige, CR muna po kami. Habang tina-type ko lamang sa Excel yung data. Ha? Sige, babalik ako. Kung mag-leave din naman, balik kayo, magta-type muna ako sa Excel para hindi sayang ang inyong data. Ha? So, sige, go muna. Ako muna, naka-off din. Pero kung may tanong ka, lagay mo dyan, di man ako alis sa akin pwesto. Ha? Mag-type muna ako sa Excel para hindi naman kayo observer ko lang. Okay? Sige po, you can go muna. Shortly, mag-type na ako. Excuse me. Sige